Hector! Hector! Hindi pwede! Hinahabol ko siya ngayon dahil dire-diretso ang lakad niya sa room niya. Nakita kong mabilis niyang tinapat yung card sa pintuan at bumukas agad ang pinto. Hindi niya man lang ako nilingon. Diretso ang pagpasok niya. Bumuntong hininga ako at napilitang pumasok sa loob. Hindi ko alam na pupunta si Clark ngayon. Alam kong present siya sa mga events dahil photographer siya, pero hindi ko inakala na hanggang dito ay makakasunod siya. Ba't di mo sinabi na nandito yung ex mong gago? Tinaas ko ang isang kilay ko at humalo kip-kip habang pinagmamasdan ko ang galit niya. Hindi ko rin alam na yung dalawang ex kong gago pala ang pupunta dito. Don't blame me. Nanliit ang mga mata niya at ginulo niya ang kanyang buhok bago bumagsak sa malaking kama. Doon ko lang napagtanto kung nasaan kaming dalawa. Iginala ko ang paningin ko sa buong kwarto at kitang-kita ko ang mga maingat na pagkakagawa ng bawat disenyo. Malinis at mabango din doon. Masyadong malaki para sa isang hotel room. Malalaki din ang kurtina at maraming mukhang mamahaling muebles. Nakita kong may beranda din doon kung saan nakaharap sa may poolside ng resort. Dito ka na matulog. Malamig niyang wika. May room naman ako. Though, may cashier pero ayos lang ako doon. Paano kung yung gago ang cashier mo? Does that change anything? Gago ka rin naman. Tumunga nga siya sa akin gamit ang galit niyang ekspresyon. Umiling ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakalimutan ang panggagago niya sa akin. Kaya hindi ko siya matanggap ng buong buo. Dahil nasubukan ko ng maniwala sa kanya. At ang sinukli niya sa akin ay ang panggagagong iyon. Alam kong mas nakakagago pa ang ginawa ni Clark sa akin. Pero ang hindi ko lang alam ay kung bakit mas naiirita ako kay Hector. Kaya ayon, at tahimik siya nung naglunch kami. Iyan kasi ang bagay sa'yo, yung binabantaan. Ang akala niya ay siya na ang tama sa lahat ng pagkakataon. Pero ang totoo ay gusto niya lang kontrolin ang lahat at gusto kong isaksak sa kokote niya na hindi. Minsan hindi mo makokontrol ang mga bagay. Na minsan, may mga bagay na kahit anong gawin natin, hindi natin mababago. Na kailangan tanggapin na lang kasi wala na tayong magagawa because you can't order a person to change his feelings. Oh, come on! Bilis na! Go, go, go! Sigaw ng sigaw si Kera nang nataranta na. 3:00 pa lang ay ang dami-dami ng bigating tao sa resort. Kitang-kita ko na rin ang billboard namin ni na Brandon, Ami at RJ sa labas. Diyos ko naman, Brandon! Tinoro ni Kera si Brandon nang nakitang lumalagok ito ng inumin sa gilid habang naka-boxers lang. Tumawa ako at pumikit ulit kasi mini-make-upan pa ng make-up artist. Busy ang lahat. Yung ibang models ay ready na. Yung male models halos budburan na ng tanning lotion ang katawan. At si Hector ay nakahalo kip-kip lang sa malayo sa harap ko. Nagmamasid at naghihintay na magkamali ang mga taong nasa paligid ko. Cheers, shot? Dinig ko ang humahalakhak na si Brandon sa likod. Alam kong siraulo na ang isang ito noon pa. Pero madalang siyang uminom. May problema kaya ito? Yeah. Kinuha ko ang binigay niyang shot glass at nilagok. Day, ang lipstick mo. Sabi ng makeup artist sa akin. Retouch lang mamaya. Isang shot lang naman. Uminit ang sikmura ko sa ininom ko. Ano yon? Whiskey? Cheese ka. Malamig na sinabi ni Hector. Halos mapa-snap na ako dahil expected ko na ang pagpapakita niya dito. Chill pare. Inunahan agad siya ni Brandon. Kung gusto mong uminom, maglasing ka.
Huwag mong idamay ang fiancé ko. Ni Hector. Alright. Nag-offer lang ako. Chill. Ayaw kong magkapasa habang rarampa. Nagkibit balikat si Brandon at umalis. Umirap ako kay Hector na ngayon ay bumaling na sa akin. Oh please, taga Maynila ako. Sanay ako dyan, Hector. Hindi ako matatamaan ng ganun kadali. At kung nagsiselos ka, wala kang karapatan kasi si Brandon. Kaibigan ko na nung wala ka pa. Hindi pwedeng dahil nariyan ka, ay iiwasan ko na lahat ng kaibigan ko. Untag ko. Bumuntong hininga siya at yumuko. Ngumuso ako. Parang may kung anong pumipiga at lumalaslas sa puso ko nang paunti-unti. Para bang tuwing nakikita ko siyang yumuyuko at nalulungkot ay gusto kong sampalin ang sarili ko. Halos suntukin ko na ang dibdib ko para ibalik ang pagiging bato ng puso ko, pero hindi ko iyon nagawa, lalo na nang tinalikuran niya ako. Okay, I know, gym lang ako saglit, balik ako pagsimula na ng ramp. Pinagmasdan ko siyang umalis patungo doon sa gym ng hotel. Ako naman ay bumaling na lang sa salamin at tiningnan ang sarili kong make-up. Bakit ako naapektuhan? Inabala ko ang sarili ko sa pagsusuyod sa buong backstage. Binabati ko lahat ng kilala ko noon at ang mga kaibigan kong model na taga ibang school. Ganda ng gown mo, naiinggit ako. Ani Princess, ilang post ang ginawa namin sa iba't ibang photographers. Kaya lang, hinagisan ako ng robe ni Kira. Ayaw niya daw nang nai-expose yung gown. Kaya halos lahat ng pictures ay nakarob ako. Hey, papicture nga kami ni Chiska. Come here, Ami. Sigaw ni Brandon sabay akbay sa aming dalawa ni Ami. Pre, kinawayan niya si Clark. Picture mo kami. Oh, great. Ngumisi si Clark at tumango habang inaayos ang camera niya. I'm not paid for backstage photos, Brandon Rockwell. Tumawa si Brandon pagkatapos ng isang shot. Well, kung ganon, pumayag ka. Kasi nasa shot na yan ang ex mo, I bet. Pagkatapos ng sinabi niya, ay awkward niya kaming iniwan para pumunta na naman sa ibang mga model. Agad ding umalis si Ami. Kaya kaming dalawa na lang ni Clark ang nakatunganga ngayon sa harap. Nakita kong lumunok siya. Halata sa mukha niya ang kaba. Kita ko rin ang namamawis niyang noo. Sige Clark, see you around. Sabi ko nang di ko na kaya ang sitwasyon. Che, sandali lang. Hinawakan niya pa ang kamay ko. Agad akong lumingalinga pagkatapos kong bawiin yung kamay ko. Sigurado akong susulpot na naman si Hector ngayon. Pero ilang sandali ang nakalipas ay hindi siya nagpakita. Oo nga pala, nag-gym siya, kaya hindi niya ako nabantayan ngayon. Bakit? Medyo iritado kong tanong. Hindi dahil better pa rin ako sa amin, ngunit dahil walang Hector na dumating. Kayo na ba ni Hector? Kayo na ba ulit? Tanong niya. Hindi. Kung ganon, ba't magkasama kayo? Ba't iisa kayo ng suit? Ayaw niya ako dun sa suit na hinanda para sa models. Sabi ko na parang wala lang. At bakit siya nandito? Hindi ba wala na kayo? Hindi ba nagkagalit kayo? Kung hindi naman kayo, bakit siya nandito? Nanliit ang mga mata ko. Wala akong maisagot sa tanong niya, pero mabilis akong nairita. Ang dami mo namang tanong, Clark. Para saan yung mga sagot? Wala na naman tayo. Tsaka, wag ka nang umasa. Dahil wala na talaga tayong babalikan. Tinalikuran ko siya pero hinila niya ako ulit. Narinig kong sumipol si Brandon sa likod. I know the freaking idiot is watching this. Bakit? Kayo ni Hector, may babalikan pa? Nagkasiraan kayo, diba? Diba tinawag ka niyang war? Diba experience ka lang? Ano Chiska? Binigay mo ba ang virginity mo sa kanya? Kaya niya nasabi iyon?
Pabulong ngunit mariin niyang sinabi. Luminga ako na parang tanga. Gusto kong dumating si Hector ngayon din. He is my frigging knight in shining armor. Pero bakit wala siya sa mga panahong kailangan ko siya? Kasi, tinaboy ko siya. Naiirita ako kay Hector. Pero higit sa lahat, mas naiirita ako sa sarili ko. Bitawan mo ako, Clark. Pumiglas ako sa pagkakahawak niya, ngunit hindi niya ako binitawan. Imbis ay mas lumakas at dumiin ang pagkakahawak niya. Okay guys. Pumalakpak si Kera na siyang nagpahiwalay sa aming dalawa. The ramp will start in 5, 4, 3, 2, 1. Dinig na dinig ko agad yung music na malakas. Lumabas na ang mga unang models. Tinitigan pa ako ni Clark bago siya pumanhik at nakisali sa mga photographer sa harapan. Chase, si Hector ang manok ko. Humalakhak si Brandon. Brandon, si Hector din ang manok ko. Sinong kapustahan natin ngayon? Dapat si Clark yung sayo. Untag ni RJ. Mga walang ya, tumigil kayong dalawa. O sige. Nanliit ang mga mata ni Brandon habang tinitingnan ako. Si Clark akin, si Hector sa RJ. 20 pesos lang ang pusta ko. Ha? Anong klaseng pustahan yan? Binatukan ko na silang dalawa. Ang mga walang ya, wag nyo ngang pagkatuwaan yung kagaguhang tinatamasa ako. Tumawa lang ang dalawa habang ako ay medyo lang naman. Medyo naiirita kasi hanggang ngayon, wala pa si Hector. Pagkatapos ng halos 30 minutos na paghihintay, matapos ang rampa ng iba, ay kami na ang tinawag ni Kira. Dumidilim na at may ilaw na ang mga torch sa labas. Huminahon na rin ang maingay ng music kanina. Ibig sabihin nito ay medyo malumanay ang lakad na gagawin ko. Huminga ako ng malalim at nakitang malumanay nga ang paglalakad ni Ami. Hindi lang basta malumanay, halos madrama na iyon. Sinundan iyon ni RJ na ganun din. Ako naman ang sumunod. Kabadong-kabado ako. Hindi kasi talaga ako sanay sa ramp. Madalas ako sa mga photoshoot. Sinuyod ko ang mga tao habang ngiti-ngiti. Ilang sandali ang nakalipas ay laking gulat ko nang nakita ko si Hector na nakatitig sa akin habang kinakausap ang isa sa mga bigating guests. Nakita ko ngumuso siya nang tinitigan ko rin siya. Ngumuso siya pero seryoso pa rin ang mga mata. Kumikislap ito sa bawat pagsayaw ng apoy ng torch sa harapan. Mukhang mababaw pero ang totoo ay malalim at mahirap abutin. Kinilabutan ako sa titig niya. Damang-dama ko ang pagtindig ng balahibo ko sa batok. Nag-iwas agad ako ng tingin at pumaling sa kabilang side. Pero bago pa ako tumalikod, ay sinulyapan ko ulit si Hector. Ganon pa rin ang titig niya. Ginapangan ako ng kaba. Sobrang bilis at sobrang lakas. Yung pakiramdam na nahuhulog ka sa kawalan. This feeling is different. Very different. Yung pakiramdam na hindi mo alam kung lalanding ka pa ba sa pagkakahulog mo. Dahil tingin mo, walang lupa. Puro kawalan lang. At hindi ka matatapos sa pagkakahulog mo. Mahuhulog ka lang buong buhay mo. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay isang bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ito ay isang bagay na sa ulo na ng sistema mo na hindi mo na kailangang ipilit dahil kusa mo itong mararamdaman sa bawat hibla ng pagkatao mo. Love is something yourselves and tissues memorized and you can't do anything about it because you are made of it. Bumuga ako ng malalim na hininga pagkadating ko sa backstage. Tulala ako at hindi ko alam kung bakit. Kahit noong nakabalik na ang hyper na si Brandon galing sa pagrampa niya ay tulala pa rin ako. What's a professional model? He chuckled. Hindi. Hindi ang crowd. Hindi ang pressure. Hindi ang gown. Hindi ang designers. Hindi ang malalaking tao ang
nagpakaba sa akin, kundi ang mga mata niya.